Inyong lahat. Isa pong kagalakan na maging bahagi ng inyong gawain dyan sa atin sa Pilipinas. At ako naman ay nanggagaling mismo sa sarili kong tahanan dito po sa Sarasota. Unang-una ay nais kong ipaabot ang aming pong pagbati sa ngalan ng aking buong pamilya para sa bawat isa dyan sa inyo ng isang manigong bagong taon. At naalala ko na kapag ganitong malapit na pong magtapos ang isang taon at papasok na tayo sa isang panibagong taon. Diyan po sa atin sa Pilipinas, ang isa sa pinakaabangan ko ay yung tinatawag na programang year-end report. O minsan ang tawag din nila ay year-ender. Yan po ay pinapalabas at ipinapakita ang lahat ng mga nangyayari at lahat ng kaganapan sa isang buong taon. At sa ating pong panahon ay kung ano ang nangyari sa buong taon ng 2012. Hindi lamang mga milestone or advancement o mga tinatawag na accomplishment ang kanilang mga ipinapakita, kundi ito isang balancing pagtingin sa mga bagay din naman na hindi tinatawag natin hindi magandang mga pangyayari, gaya ng mga tinatawag na losses ng ating bansa o yung mga calamities na dumating ng buong taon. Yan po ang mga pinapakita at ang isa pa sa ipinapakita nila sa atin sa mga year-end report ay yung mga famous personalities, yung mga kilalang mga tao mula sa larangan ng politiko. Tapos gayon din yung mga artista, yan po ay pinapakita yung maaring kung ano ang kanilang mga nagawang mabuti para sa bayan, sa mga artista, mga pelikula na kanilang pinakita. Subalit ganun din, ipinapakita din naman yung tinatawag na sad stories, malulungkot na mga pangyayari tungkol sa mga personalidad na kilala natin. Yung iba sila kanila throughout the year ay maaaring nawala sa ating kalagitnaan o binawian ng buhay. Now, kaya ko po nasabi na yan ay gustong-gusto ko kasi dyan isang bagay na meron tayong makikita at yan po ay yung tinatawag na in relation sa salita ng Diyos. Tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos. After seeing at a year-end report, yung nakita natin kung anong nangyari sa buong taon, now we can go back to the scripture at tingnan naman natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sa ganoon ay nakikita natin yung tinatawag na in comparison sa nangyari at sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. How far are we? Or how close are we with regards to the plans of God? Gaano kalayo o gaano kalapit tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga nangyayari sa ating buhay. Yan po ang dahilan kung bakit gusto ko pong pinanunood yung mga year-end report. Ngayong umaga po sa gawain natin sa Panginoon ay gusto ko ring i-relate yan doon sa tinatawag na ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos na ngayon ay papasok tayo sa panibagong taon. Kung iniisip natin, ano kaya ang magiging taon natin? Ano ang picture? Ano kaya ang mangyayari sa taong 2013 bilang isang bansa, bilang mamamayang Pilipino, sa ating sambahayan, at gayon din sa ating personal na pamumuhay? Ano kaya ang magiging picture ng 2013? Tayo kaya ay higit na mas magiging abala? O magagamit kaya natin ng higit ang ating mga panahon sa tamang kaparaanan? At alam natin na it will all depend. Ito po ay depende doon sa tinatawag na mga choices na gagawin natin sa ating buhay. Ano man ang mangyayari sa 2013, it's because we have made some choices in our lives. Meron tayong mga desisyon na ginagawa. Kaya ang ating pong salita ng Diyos na pag-uusapan ngayon ay nakasulat sa Efeso Kapitulo 5, talatang 15 at 17. At ang sabi doon ay verse 15, ang sabi ng salita ng Diyos ay, be careful, o tayo nga'y mag-ingat, how you live, not as wise,
but as wise. Making the most of every opportunity because the Bible says the days are evil. Therefore, ang sabi ng verse 17, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Ngayong umaga po ay pag-usapan muna natin, unang-una kasi po yung salita ng Diyos na atin pong binasa ay meron pong tatlong segment, tatlong bahagi. Ang unang gusto kong i-share sa inyo concerning that passage in relation sa darating na taong 2013 ay ang ating panahon dito po sa lupa ay limitado. Our time on earth is limited. We need to know that. Kailangan maintindihan nating maigi na we don't hold time, we don't own time. In fact, nabubuhay lang tayo sa tinatawag na hiram na panahon. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Panginoon, ngayong alam natin na ang ating oras at panahon ay limitado, ay ang sabi ng Diyos ay gamitin nga natin ito sa matalinong kaparaanan. Huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin ang ating oras, huwag nating sayangin ang panahon natin. At naalala ba natin ng 2012, yung mga tinatawag na nasayang na oras, nasayang na panahon, nasayang na sandali? Well, kung meron kayo, I have. Ako po personally ay merong mga nasayang na oras. Pero kung titingnan natin ang nakaraan, wala na ho tayong magagawa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan. Ang tangi lamang natin kayang baguhin ay yung mga darating pang araw, sandali, panahon sa ating buhay. At sa ating pong panahon, yung tinatawag na pagpasok ng 2013, yan po ang isang talata na nababagay para sa pagpasok ng taon na sinasabi ng Panginoon ay maging matalino nga kayo sa paggamit ng inyong mga oras dahil hindi mo hawak, hindi ko hawak at hindi tayo ang nagmamayari ng oras. Our time on earth is just limited. Now, ang pangalawang bagay na gusto kong i-share sa inyo tungkol sa salita ng Diyos ay yung tinatawag na nakasulat doon sa binasa natin to make the most of every opportunity. May mga pagkakataon na ibibigay sa atin, gaya ng ibinigay sa atin nung nakaraang taon. Ang tawag po natin dyan, God-given opportunity. Kapag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at ikaw ay nagtatapat sa Kanya, sa buong pusong paglilingkod mo sa Kanya, ay bibigyan Kanya ng tinatawag na God-given opportunity. At kapag dumating ang mga God-given opportunity, the Bible tells us to make the most of it. Gawin po natin ang pinaka-the best natin. Huwag lang yung basta magawa lang natin ang isang bagay. So gaya nung paglilingkod natin sa Panginoon, ngayon nasa gawain tayo ng Diyos. Sa oras na ito, as God has given us an opportunity to serve Him, dahil binigyan niya tayo ng oras para paglingkuran natin siya, ibigay mo ang the best mo. If you need to worship the Lord with your best. Hindi lamang basta yung lumipas ang oras. Kung hindi, sambahin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at tingnan mo kung gaano pagpapalain ng Panginoon ang iyong buhay. When God gives you an opportunity to give your best. Make the most of it. And God has promised na siya naman ang Diyos na maggagantimpala sa lahat ng ating katapatan na ipinagkakaloob sa Kanya. And lastly, ang huling-huling bagay na gusto kong i-share sa inyo concerning sa verses na binasa natin ay yung makikita natin sa verse 17 na ang sabi, understand what the Lord's will is. Unawain mo nga kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Sapagkat meron kang tinatawag na resources na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang mga pastor na kasama natin dyan sa paglilingkod para if you need counseling, go to them. Ask them. They will help you know what is the will of God in your life. And also, nandyan din yung tinatawag na sa salita ng Diyos. Ang salita ng buhay ay gabay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay upang maintindihan at maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Kanyang plano sa iyong buhay. So, ito po yung, and of course, not to mention na ang banal na spirito ay nagbibigay din sa atin ng tinatawag na kapangyarihan
upang nang sa ganoon ay mapagtagumpayan natin ang mga kahinaan ng buhay, ang gawa ng kaaway, at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya ang tinatawag na gagabay sa iyo sa buong katotohanan. So, wala tayong excuses. Remember, ignorance is not an excuse before God. He has given you so much resources. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng dapat na magamit mo upang nang sa ganoon ay malaman mo kung ano ang kanyang mabuting plano para sa iyo sa darating na taon, 2013, at gayon din para sa iyong buong sambahayan. So ito po ang tatlong mensahe na napapaloob dito sa Ephesians chapter 5. Gusto kong ulitin. Number 1, we are limited. We are living on a limited time. Meron tayong panahon na hindi natin pagmamay-ari. Kaya anumang oras, pagkakataon na binigay sa ng Panginoon, gamitin mo. Make the most of your opportunity. Number 2. And number 3, understand the will of God. So sa oras na ito, ay nais ko pong ipanalangin kayo na sa pagpasok ng bagong taon, 2013, ay pagpalain ng Panginoon ang iyong buhay, pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya. Tandaan po natin ang Diyos ang nagsabi sa Deuteronomy chapter 30. Narito ibinipagkaloob ko sa inyo, I lay down before you. I'm laying down before you. Binibigay ko sa inyong harapan ang buhay at kamatayan. Narito ang mabuti at masama. At ang sabi ng Panginoon, piliin niyo ang buhay. Make a wise choice in your life para sa 2013. Piliin mo, maging matalino ka. Na piliin mo sa pagpasok ng isang panibagong taon, 2013, piliin mo ang buhay. Piliin mo ang kagalingan. Piliin mo ang landas ng kapayapaan. Piliin mo ang kagalakan. Piliin mo ang buhay ng kabanalan at talikuran ng kasalanan at anumang kasamaan at tukso na maaaring iunat ng kaaway sa iyong harapan. Piliin mo ang landas ng paglilingkod sa Panginoon. Piliin mo ang magbasa ng Biblia. Piliin mo ang manalangin. Choose life. Sapagkat sa kabuuan ng buhay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon, naririyan ang iyong pag-asa. Naririyan ang iyong kinabukasan. Napapaloob sa buhay na pinangako ng Panginoon sa iyo. Unang-una, ang buhay na mabuti dito sa lupa at ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin ng walang bayad. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mga kapatid na nakasama namin ngayong umaga. Mula po sa aming sambahayan dito sa Sarasota, ay tinataas namin ang bawat pamilya na naririto at naglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tunay nga na pagpalain mo ang kanilang buhay. Ang darating na taon, 2013, ay maging isang mapagpalang taon sa buhay ng bawat mananampalataya. Dakilang Diyos na naglilingkod, sumasamba, nagkakaloob, at sumusunod sa iyong kalooban. At dakilang Diyos, as I dedicate them for the coming year 2013, I pray that they will make a wise choice in their lives. Lord, napiliin nila ang buhay na iyong pinagkakaloob. Ang buhay na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos. Ang buhay na malayo sa lahat ng kapahamakan. Ang buhay ng Diyos. Naririto sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon at ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. May the year 2013 be a glorious year for your life and for your family. Muli po, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in behalf of my wife Tess and my daughter TG, we greet you in the name of the Lord and Happy New Year to everyone. God bless you. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Cesar Ladan.